Nasagip ang isang bagong silang na sanggol matapos ibenta umano sa halagang 70,000 piso. Arestado ang ina, gayon din ang ahente umano na kukubra ng 40,000 piso parte sa bentahan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa videong kuha ng PNP Women and Children Protection Center, makikita ang pag-aresto sa lalaking sangkot umano sa pagbebenta ng sanggol. Hawak naman ng mga kinatawan ng PNP WCPC ang sanggol na kanilang isinakay sa sasakyan para sa proteksyon nito. Arestado rin ang ina ng sanggol na ayon sa mga otoridad kasama sa pagbebenta sa anak. 8 araw matapos itong iluwal. The mother is selling her child for 50,000 pesos. 50,000 pesos, and the broker and the agent is asking for 90,000 pesos. 90. So may tubo po siyang 40,000. Ang kasong ito ay resulta ng pakikipag-ugnayan ng DSWD National Authority for Child Care o NACC. Naobserbahan daw kasi nilang patuloy ang pagbebenta ng mga sanggol sa social media. Ayon sa DSWD, by 20 hanggang 40 na Facebook account silang na-monitor na may kaugnayan umano sa bentahan ng bata. Hiniling na raw nila sa Facebook na alisin ang mga account na ito. Pero bukod dyan, nagbabala sila ng mabigat na parusa sa mga mahuhuling sangkot. Yung Anti-Trafficking in Persons Act of 2023 or 9208, Nobel na po siya ngayon, yung dalawa. Lifetime imprisonment po ang kaso kapag napatunayan po ito sa court. Ang online selling po ng bata ay illegal at labag po sa batas at pwede po siyang makulong hanggang 20 years hanggang panghabang buhay at meron po itong multa na 1 million hanggang 5 million pesos. Ayon sa DSWD, ang sanggol nasa pangangalaga na ng Augustinian Sisters sa Tagaytay, Cavite. Ang ina naman ng sanggol nakakulong sa WCPC. Paliwanag niya, nakilala lang niya sa social media ang lalaking akala niya umano ay aampon sa bata pero ahente pala. Wala umano siyang pantusto sa kanyang anak dahil walang suporta mula sa ama nito. Usapan namin, aampunin niya yung anak ko dahil hindi sila magkaanak. Magbagong buhay daw po ako. May pinangako bang pera sa'yo? 50 po. Para lang po gumanda po yung buhay ng anak ko. Dahil po, hirap na rin naman po ako. Stress nga po. Batid daw niya ang kanyang naging pagkakamali sa kanyang anak na maaaring hindi na niya makitang muli. Anak, sorry. Para sa iyo yung ginawa ko kaso hindi pala tama. Kasi hindi kita nakikita nahihirapan eh. Pasensya ka na. Kailangan kong pagdusahan yun kasi mali po yung desisyon ko. Desisyon ako agad-agad. Paalala naman ng DSWD NACC sa mga magulang, labag sa batas ang pagbebenta ng inyong mga anak. Mas pinadali na rin daw ang proseso ng legal adoption. Magkano daw po yung average na magagastos pag mag-a-adopt legally? Sa ngayon po wala po kaming sinisingil sa NACC. Yun lang pong mga requirements lang po na kailangan po nila, ang kailangan lang din po nilang bayaran. Hindi rason ang kahirapan para ibenta mo ang inyong anak. Kasi yung marketplace ay para sa produkto, hindi para sa individual, hindi para sa... Huwag na subukan dahil mahuhuli kayo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.